Mga INC members, maglalabasan na nga ba? So pag-usapan po natin ito kasi kumalat po yung video ni Alan Cayetano, mga sangkay, kung saan may nabanggit po siyang milyong-milyong mga Pilipino na po pwedeng matempt na alam niyo na, mga sangkay, mag-rally or magprotesta or whatever, no? So tingnan po natin ang balitang yan, mga sangkay, o impormasyon, kasi masyado pong magulo ang sitwasyon. Anak ng toko. So pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, okay. Guys, so, eto na nga. Sobrang hindi nakaka-excite, Hindi nakaka-excite to. Nakakakaba. Baka magkagulo po ang Pilipinas, mga sangkay, sa mga nangyayari ngayon. Okay. Ngayon kasi, lumabas itong video ni Alan Cayetano na kung saan may caption. Ayan. Mukhang may lalabas na hundreds of millions. INC kaya to? Sabi po dito, mga sangkay. May backup na kaya itong sila Alan Cayetano? Parang ganun po eh. Ngayon, mga sangkay, bago natin pag-usapan yan, kalma muna tayo. Dito muna tayo sa good news. Kasi na-miss kong magbalita ng mga magagandang balita, no? Puro na lang tayo. Sabog na po tayo sa mga bad news. Guys, it's time for good news naman. Okay? So, ito. Sabi po ni PBBM, mula sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan at dagdag internet connectivity hanggang sa CCTV system, reading programs at suporta para sa mga guro, tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng edukasyon para mabigyan ng mas magandang pagkakataon ng bawat batang Pilipino. So, ayan po, mga sangkay. Chill muna ha, babalik po tayo sa topic natin. Dito po muna tayo saglit lang. Ayan, patuloy ang pagpapalakas sa education sector. Ito po yung ginagawa ng pamahalaan po natin pinahusay na paghahanda para sa pasukan. 147 public schools na tulungan sa ilalim ng Brigada Eskwela at Tupad. 3,658 tupad workers na bigyan ng pansamantalang trabaho. 181 public schools ang kasalukuyang inaayos. 618 public schools ang nakatakdang mabigyan ng suporta. Okay. Ito, mas madami at mas maayos na classrooms. 14,000 mahigit na mga schools ang may priority repair needs, kabilang sa mga ayusin ng mga bubong, kisame, palikuran, electrical system, pinto at bintana. Sa tulong ng DICT, patuloy ang pagpapalawak ng internet connectivity lalo na sa mga paaralan sa liblib na lugar, which is good, mga sangkay. Ito, mas ligtas na paaralan para sa mga bata. 10,572 public schools nationwide ang may CCTV systems na. Wow, that's good. Mayroon ding anti-bullying programs at support services para sa mga estudyante. Okay, good. Ito, mas pinalalakas ang pagbabasa. 900 million inilaan para sa Tara Basa program ngayong 2026. 108,000 mahigit bata ang naaabot na ng programa sa iba't ibang bahagi ng bansa. 12,910 classrooms sa NCR ang mayroon na ang reading nooks. Okay, ngayon ito pa, mas malawak na suporta para sa edukasyon. 32,916 bagong teaching positions. 7,000 medical allowance para sa bawat guro. Ayan. Pinalalawak ang access sa healthcare sa pamamagitan ng YAKAP program. So, ito po yung good news ngayon, mga sangkay. No? I hope na makuha po natin yon. Now, diretso po tayo. Ito kasi yung balita, mga sangkay. Na-intrigang marami tungkol po dito sa inilabas ni Alan Cayetano. Pakinggan po ninyo. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. So, today po yan. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises
ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people Ito do not tempt the Filipino people. to come out in thousands, hundred thousands, and millions. Kaya pala ang caption dito, mukhang may lalabas na hundreds of millions. INC na kaya to? Well, naisip ko dito kapag nangyari to, baka mag-martial law. Kapag ka nagkagulo, nagkaroon po ng rebellion or matinding chaos sa ating bansa. We are not provoking Ayan ito yung babala niya. We are not provoking a political crisis a political crisis. here. You are provoking a crisis. So ngayon mga sangka, ito. Ang tanong dito, ano kaya ito? INC kaya yung tinutukoy niya dito? What do you think, guys? Ngayon, ito yung sinabi po ni Rodante Marcoleta. Pakinggan po ninyo. Lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country. Grabe, ang gagawin namin bukas ay will define the direction of this country. Kung saan tayo papunta. Okay. So, yun yung pasabog. So, ano ang meron ngayong araw, guys? Ano ang mangyayari ngayon? Oh my goodness. Ano to? Papunta na ba tayo sa... Sabi ng caption dito, ng Daily Tribune, papunta na tayo sa exciting part. Ngayon, ito mga sangka, ito yung balita. Inanunsyo ng bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo na di muna tuloy ang nakaschedule sanang pagdinig bukas. So today, Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan. hindi tuloy pero pinipilit nila Cayetano na matuloy mga sangkay. Okay, tuloy tayo. Si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, may reaction na ba rito ang mga dating nasa Blue Ribbon Committee? Cheryl, sa naunang Facebook Live ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaninang tanghali, kinumpirma niya na tuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Yan ay kahit daw lahat ay ginagawa raw ng mga senador sa minorya para di matuloy ang pagdinig kung saan inaasahang lalabas daw ang katotohanan. Pakinggan natin muna ang bahagi ng pahayag ni Cayetano kanina. Ang balak talaga ay agawin ang mga committees, kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral. Pinakita rin ni Cayetano na kasama niya si Senator Rodante Marcoleta na mangunguna sa subcommittee sa Blue Ribbon Committee. Nasabi pa nga kanina ni Cayetano, siya raw ang man of the hour. Nag-uusap sila para sa gagawing hearing bukas kung saan may malaki raw silang pasabog. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Marcoleta. Huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country. Kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Pinaiwatig din ni Cayetano na mayroong ilang mga senador mula sa 11 miyembro ng dating minority bloc ang posibleng sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nako. Ayon kay Cayetano, kasama sa nabanggit na 18 dating bagman umano ni Zaldico, ang ilan sa mga senador sa minorya na nakatiran daw ng kickback mula sa flood control projects. Nako. Ito ako, wala akong pinapaligan dito. Mapa minorya, mapa sa majority. Gusto po natin malaman yung totoo eh. Lahat ng involved dapat. Kasi yun yung ano ni PBBM, di ba? Sabi ni PBBM, dapat lahat ng mga involved lumabas po talaga. So yun yung kaabang-abang. Kung ano ba talaga, anong totoo dito. Hindi dapat pumanig yung paglipat nga po ni Chis Escudero, it doesn't mean na absuelto na po siya. Okay? Kasi baka isipin po ng iba, okay na, absuelto na, lumipat na eh.
maybe some of them have a reason na, mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon. Ako may idea ako mga sangkay kung sino yung involved sa Minoria. May idea ako. May idea po tayo. Dalawa. Isa. Ewan ko kung tama ko. Basta dalawa. Yung nakikita kong involved. Pero, tingin ko meron pang iba dyan. Actually, lahat po yan sila. Mula po sa House of Representatives, papuntang Senado, kung ang Diyos ay dadating lang ngayon at titingnan silang lahat kung sino yung malinis at sinong hindi magdanakaw, lahat po guilty dyan eh. Kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng malay-maleta. Please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado. 'Di ba? And yung pagdating ng mga witnesses. By the way, gusto ko lang malaman nyo, we also invited the Office of the Ombudsman, the DPWH, and the DBM or their representatives kasi we'll do this very orderly. Pero matapos na ang pagpapalit ng liderato sa Senado, napalitan din ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Inilipat ang chairmanship mula kay Senator Pia Cayetano papunta kay Senator Erwin Tulfo. Ang gulo-gulo nyo mga pare! Inanunsyo rin ni Senator na hindi raw matutuloy ang naunang schedule ng pagdinig bukas. Pero yun na nga, itutuloy pa rin daw po ngayong araw. So yan ang abangan po natin. Ano ba? Ang tanong ko dito talaga, sino itong tinutukoy ni Cayetano na hundreds of millions? Sino kaya ito, guys? Oh my goodness. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.